Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ang ibabahagi ko sa inyo ngayon at i-share ko ay ang pagwa-waterproofing ng ating flooring Pero bagong lahat, isang intro muna po. Dito po ay papakita ko sa inyo. Kita nyo po ay napakadungis Ito po ay kaya pala malabo yung ating video dahil may ilaw. Yan po ay wawalisin muna natin. Ngayon po dito po ay winawalis na po natin siya Sa pagwawalis po, siyempre po fast forward po natin dahil medyo mahaba po ang ating video Dito po ay wawalisin na natin siya ng maigi. Pagkatapos po nating walisin yan, siyempre isusunod natin ay babrasin natin yan. Basta walisin nyo lang pong maigi kahit maalikabok huwag nyo pong babasain. At syempre dito po ay binras na natin siya Hindi po natin binasayang para maalis po natin ng maigi ang ating alikabok dahil yan pong alikabok na yan ay hindi po kakapit ang ating waterproofing Yung ating gagamitin ay Flexi-Band. At syempre dito po, pagkatapos natin brasin, pinutol naman po natin nga pala yung ating mga tubo Syempre pagkaputol po niyan ay para po ating maipoksihan Kailangan po sa pagputol ito isagad nyo pong maigi Lahat po ay putulin ninyo. Gaya po ng ginawa natin, syempre kailangan putulin natin ng maayos. At syempre dito po maghahalo na tayo ng epoxy. Ang ating pong gamit dito ay epoxy ANB na all purpose po Ito po kasi talaga ay quality at kilalang kilala na natin. Madalas natin ginagamit. Ito po ay talagang matibay. Pagdating sa mga semento, pag kumapit siya ay talagang panghabang buhay na, pang lifetime na yung kapit niya. Kaya ito po lagi natin ginagamit. Lumubog at tumaro man, naabutan man tayo ni Undoy, pero ito po natin ginagamit Haluin lang po natin ng maigi. At syempre ilalagay na po natin ang ating epoxy sa bawat dulo ng ating mga tubo Syempre ganyan, pati yung ating pong epoxy, pati po yung pinaka loob, lagyan po natin para yung pinakalabi ng tubo kailangan po ay matakpan para po sakaling lalabas po ang tubig, tuloy-tuloy po siya. Hindi po siya sasabit sa labi ng tubo. Yung iba po kasi kaya hindi po nalalagyan yan. Ang hindi nila alam, diyan po kumakatas sa labi ng tubo. Kaya mahirap po pagka yan ay kumatas, lalo kung may tiles na. Kaya kailangan po, yan po ay silyado at siyempre testing hindi natin yan. Lahat po kailangan lagyan natin yung 3 strainer sa bowl at 2 strainer po yan at saka isang sa bowl Kailangan po lahat po ilagyan natin. Siyempre fast forward na natin para hindi po tayo masyadong mainit dahil sa video natin na mahaba. Kailangan po natin paiksin lang dyan. Lahat po ay lagyan natin ng maayos. Kailangan po ganon din po ang paglagay dito sa mga labi rin po ay palagpasin din po natin. Lalong importante po to dahil ito po ay bowl Sa bowl na po ito po yung tubong detres. Kapalan po natin ang paglagay ng maigi. Excuse me. At syempre pagkatapos ng isa, dalawa, ay sunod natin yung isa pa. Ito po yung sa paliguan Ayan po yung sa paliguan. Siyempre, lagyan din natin lahat. Punahin po natin at siyempre ipapakita natin na maayos yan kung ating ANB epoxy. Simutin din natin yung ating epoxy dahil sayang po ang materialis. Kaya mahal-mahal po ng materialis para hindi po masyadong masayang ating materialis Kawawa rin po yung bumibili ng ating materialis. Kaya kailangan siguraduhin natin para hindi tayo magbaklas ng tiles. Pag yan naka-tiles na po, napakahirap na pong baklasin at marami pong masisira. Kailangan sure bulan po ang paggawa natin dyan kahit medyo matagal. Basta nailagay natin sa tama para hindi po tayo paulit-ulit. Ayan na nga po pala, nakita nyo po naka-epoxy na lahat Yan po ay napakatibay talaga. Sigurado po ako na walang tatagas dyan na tubig. At syempre ngayon ang pangalawang step na gagawin natin ay pangatlong step pala ay maghalo tayo ng Flexi-Band Ito pong Flexi-Band ay pang waterproofing natin. Lumubog at tumaraw din, inabutan ng Undoy, inabutan ni Yolanda. Ito po talaga ang tested na gamit natin yung ating Flexi-Band.
Napakaganda pong pang waterproofing ito, lalo't medyo makapal na yung baga waterproofing, 3 beses nyo pong pahiran. At syempre dito, pinupunasan natin kung magtataka po kayo kung bakit po pati pader pinunasan natin, dahil yung pader po na yan, yung mga likod po niyan ay may mga cabinet. Kung sakaling dito sa paliguan na to, hindi po kakatas doon sa likod kung sakaling maliligo ang tao, dahil sa likod po niyan ay may mga cabinet para hindi po mag-umido yung mga pader, hindi makatasan, pati yung mga cabinet na kahoy hindi po malagyan ng tubig, hindi po siya makatasan para hindi po kasi masira kaagad, lalo't kung modular ang gagamitin para maganda po, hindi po talaga tumagos ang tubig, Pero sa bandang iba hindi na natin tinaas ang ating waterproofing. Dito lang po sa tapat ng paliguan at sa tapat ng cabinet, Dito po kasi laging matalasik ang tubig, lalo pag naliligo tayo. At syempre, ayun na po. Natapos na po natin, syempre, tinesting na natin, binabara na po natin yan lahat. Ayan, nakita nyo po, nakababad na po lahat yan. 3 patong po yan, 2 araw kong pinatuyo, at saka po natin binabara ng tubig para malaman po natin kung may katas, At syempre, hindi lang iyan ang waterproofing natin. Bali 2 po CR yan. Pakita ko po sa inyo, approve na po, Ayan po, meron pa po ditong isa. Ayan po pala, iyan naman ay kapupunas lang. Patitigasin muna natin ng 2 araw bago natin babaran ulit ng tubig para sigurado po tayong walang leak. Huwag niyo pong kalimutan sana na mag-like at mag-share. Hanggang dito lang po ang video. Bye-bye!